Maraming dahilan para hindi kumain ng karne ang isang tao. Pwedeng health concern yan, ethical reasons, or religious reasons gaya ng tuwing Semana Santa. Ano man yan, mahalagang maunawaan ang epekto nito sa katawan bago ito gawin. Isa sa mga pangunahing source natin ng protina ang karne ng hayop. Binubuo ng amino acids ang protina para makatulong sa pagbuo at pagsasaayos ng ating mga body tissues. Nagbibigay ito ng enerhiya sa katawan at tumutulong sa immune system. Average of around 50 grams kada araw ang required daily intake ng protina ng isang normal adult. Pero nagbabago-bago yan depende sa edad, sa timbang, sa activity level, kung buntis o kung may sakit. Ang tanong, safe ba ang pagbabawas ng karne o hindi pagkain ng karne araw-araw? Ang sabi ni Doc, depende. Kung kakain naman ng iba pang mga pagkain mayayaman sa protina tulad ng itlog, low-fat milk, beans, soy products, legumes at nuts, maaaring hindi na kumain ng karne araw-araw. Iniuugnay kasi sa iba't ibang seryosong sakit ang sobrang pagkain ng karne. Ilan lamang dito ang heart disease, pneumonia, diverticular disease, colon polyps at diabetes. Marami sa mga nakararanas din ng obesity o overweight, mataas ang konsumo ng karne. Mas delikado pa kapag sinamahan ng asin at oil na mataas din sa cholesterol at maaari din pong makaapekto sa puso, sa liver at iba pa nating mga organs. Inirekomenda naman po ang regular na pagkain ng karne sa mga mayroong iron deficiency anemia. Kung hindi maiiwasan, mas piliin po natin ang mga lean cuts at tumiwas sa mga oversized portions. O pwede rin namang humanap ng alternatives gaya ng tofu na mayaman din sa protina, mushrooms na sagana sa fiber, vitamin B, potassium at antioxidants. Carrots, pwede rin yung kainin yan na mayroong beta-carotene, vitamin K at mababa naman sa calories. Cauliflower, bababa rin yan sa cholesterol at sa mga antioxidants at langka. Pwede nyo rin gamitin ito. At bukod sa parang karne yan langka, pwede rin pong makatulong yan kontra constipation, ulcer at diabetes. Mas maganda pa yan ang lahat ng yan kung sasamahan ng regular na ehersisyo at pag-iwas sa mga bisyo para sigurado ang health benefits nyo. Ngayon, handa ka na sa plano mong mag-fasting sa Holy Week? Ang tanong ko, mayroon ka pa bang tanong tungkol sa iyong diet at sa nutrisyon? I-ask Doc Lex lamang yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.